Kita mo dito yung device ng cellphone ng anak mo. So, for example, yung nasa right side na cellphone, yan yung cellphone ng anak mo. And then, ito naman yung cellphone mo. So, makita mo dito yung device name ng cellphone ng anak mo. And then, may lock na nakalagay. Pindutin mo lang yung lock. And then, automatic yan. Ito yung makikita nyo sa screen ng cellphone niya. Time for a break. So, nailock mo na yung cellphone niya. At ikaw lang din yung makakapag-unlock niyan. Nice. Hi mga Lodi Cakes! Welcome back for another video. And for today's video, wow, vlogger. For today's video mga Lodi Cakes, meron akong gustong i-share sa inyo or ituro. At I'm sure na malaking pakinabang to, lalo na sa mga parents dyan. So kung meron po kayong mga anak na pasaway, na talagang cellphone is life, hindi na sila madisiplina or malimitahan sa paggamit ng mga cellphone nila, pues, ito, kailangan mo tong panoorin para magkaroon ka ng access sa mga cellphone nila na oras na gusto mong i-lock yung mga phone nila, malalock mo para hindi na mapakinabangan at magawa nila yung mga dapat nilang gawin. Kasi kung minsan kahit oras ng pagkain, cellphone is live pa rin, or minsan naman, yung mga assignments hindi na nagagawa kasi cellphone ang cellphone, or yung mga gawaing bahay na papabayaan na, tapos sabihin mo, kaka-cellphone mo yan, o diba? Tapos lalo na yung pagpupuyat, number 1 yan. Ito talaga yung dapat kailangan malimitahan at madisiplina mo yung anak mo sa paggamit ng cellphone. Kaya naman ito, ituturo ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng access sa mga cellphone ng mga anak ninyo. Kahit hindi sa mga anak ha, pwede nyo rin itong gawin sa mga asawa ninyo. Mamamonitor nyo sila kung saan sila pumupunta, kung ano yung mga ginagawa nila sa cellphone nila, kung ano yung mga apps na ino-open nila, kung saan website sila pumupunta. Lahat ng mga activities na ginagawa nila sa cellphone, mamamonitor mo dahil sa ituturo ko na to. At kung gusto mong malaman kung paano to, panoorin mo to. Para magawa nyo yan, ito yung kailangan nyong gawin. Pumunta lang kayo sa Play Store or sa App Store. Pwede siya sa Android, pwede rin siya sa iPhone. Ito yung kailangan nyong i-download. Isa-search nyo lang Family Link. Yan yung itatype nyo, tapos ito yung lalabas. Ito yung kailangan nyong i-install na apps, itong Google Family Link. So, once na ma-install nyo yan, open natin yung application. Tapos, ito yung makikita nyo, kailangan nyo munang i-sign in yung Google account ninyo. And then, dito nakalagay, does your child have a Google account? So, dito mga Lodi Cakes, make sure lang na syempre, gagawan mo muna ng Google account yung anak mo, and then, isa-sign in mo yon sa cellphone niya. So, kung meron na siyang Google account, pipindutin mo lang yung yes. And then next step, kailangan mong kunin or hiramin yung cellphone ng anak mo. Kasi pupunta ka sa settings ng cellphone niya. So, bago mo to i-done sa cellphone mo, kunin mo muna yung cellphone ng anak mo. For example, ito yung cellphone ng anak mo. Pumunta ka lang sa settings ng cellphone niya. Tapos dito, i-scroll down mo. Hanapin mo dito yung Google. Yan, scroll down, tapos makikita mo may Google dyan, pipindutin mo lang to. And then, dito ka pumunta sa all services, pindutin mo. Tapos dito, hanapin mo dito yung parental controls. So, scroll down mo lang hanggang sa makita mo yung parental controls, under siya sa kids and family. Yan, parental controls, and then ito yung makikita mo, set up parental control. So, pinutin ang let's do this. And then, ito yung Google account sa cellphone ng anak mo. Yan dapat yung nakaselect, and then pinutin mo na tong supervised account. Tapos, pagka pinut mo ng supervised account, pinutin mo na tong next. Tapos, ang kailangan mong gawin dito, i-enter mo dito yung Google account mo. So, yung parent. Google account ni parent, yung ilalagay dyan. I-enter mo dito yung Google account mo. Tapos, pagka-enter mo ng email, pinutin ang next. At dito ilalagay mo dito yung Google account password mo. Yung Google account password ni parent. And then, pagka-enter nyo ng password, ito yung makikita nyo. So, dito, i-scroll down nyo lang kasi dito tayo sa pinakababa. Makikita nyo dito yung password na nakalagay. Dito sa password, ang i-enter nyo dito, yung Google account na naka-sign in sa cellphone ng anak mo. So, yung Google account ng anak mo, yung ilalagay mo ditong password. Kaya, mas okay talaga na alam nyo yung mga Google account ng mga family members para magkaroon kayo ng access at ma-monitor nyo yung mga cellphone nila. Tapos, pag okay na, dito sa allow supervision, pinutin ang allow. Tapos, pinutin ang next. Tapos, mababasa nyo dyan, all set. So, pinutin nyo na tong done. So, okay na yon, nakapag-set up na tayo ng parental control sa cellphone ng mga anak nyo. Ang next na gagawin, kunin mo na uli yung cellphone mo.
Tapos, i-done mo na to kasi okay na na-set up mo na. So, dahil na-set up mo na, pwede mo na ibalik yung cellphone ng anak mo sa kanya. So, dito sa family link na in-install mo, dito mo ma-access or mamamonitor yung cellphone ng anak mo. So, i-open mo na tong yung family link. So, ito pakita ko lang sa inyo kung paano. So, ito yung cellphone ng anak mo. For example, ito yung cellphone mo. Kita mo dito yung device ng cellphone ng anak mo. So, for example, yung nasa right side na cellphone, yan yung cellphone ng anak mo. And then, ito naman yung cellphone mo. So, makita mo dito yung device name ng cellphone ng anak mo and then may lock na nakalagay. Pindutin mo lang yung lock. And then, automatic yan. Ito yung makikita nyo sa screen ng cellphone niya. Time for a break. So, nailock mo na yung cellphone niya at ikaw lang din yung makakapag-unlock niyan. So, kahit anong gawin ng anak mo sa cellphone niya, kung anong pindot-pindutin niya dyan, walang mangyayari. Hindi niya mapapakinabangan, hindi niya magagamit yung cellphone niya kasi nakalock. So, ikaw lang po ang makakapag-open ng cellphone niya. Ikaw lang makakapag-unlock. So, wala siyang magagawa at hindi siya makakapag-cellphone. So, ayan, magkakaroon ka ng access para i-lock or i-unlock yung phone niya. Lalo na, di ba, kapag hindi siya sumusunod, di niya ginagawa yung mga dapat niyang gawin, puro siya cellphone, i-lock mo yung phone niya para mawalan siya ng access at hindi niya mapakinabangan yung cellphone niya. Tapos kapag gusto mo na i-unlock para magamit na niya uli yung cellphone niya, pipindutin niyo lang tong unlock. Yan, pakita ko na lang din sa inyo. Pinutin natin tong unlock and then ito, matik yan, makikita ninyo. Mag-auto unlock na po yung cellphone niya. So, sa ganyang paraan nyo ma-access or magiging admin kayo sa cellphone ng mga anak nyo or family members. Tapos, pag gusto nyo pang mag-add ng another device, diba, kunyari marami kayong anak, gusto nyo lahat i-monitor yon or i-access yon. Pinutin nyo lang to sa taas. Tapos, makikita nyo may add child dyan. Kung meron pa kayong ibang mga family members or anak na gusto nyo rin i-access yung mga phone nila, same process lang ulit kung paano nyo ginawa yung sa una. Kunin nyo yung cellphone nila, pumunta kayo sa settings, pumunta kayo sa parental controls, enter mo yung Google account mo, and then password ng Google account ng anak mo. So, kung paano yung una natin ginawa, same process lang. Tapos, pag nakapag-add ka na uli, maladagdagan to ng another device. So, marami yan. Kung ano yung mga cellphone ng mga anak ninyo, yun yung mga pangalan na makikita mo dito. So, para hindi ka malito kung kaninong cellphone na yan, pwede mo namang i-rename yan. For example, itong Tecno, pindutin mo yan, and then dito makikita mo, may nakalagay dito na edit device name. Pindutin mo to para ma-edit. I-rename mo, lagay mo dito yung pangalan ng anak mo. For example, itong cellphone na to, yan yung cellphone ng bunso mo. So, lagay mo yung pangalan niya dyan. Para madali sa'yong malaman kung kaninong cellphone yung ilalak mo. Tulad ng sinabi ko, pwede mo ring ma-monitor yung mga activities na ginagawa nila sa cellphone nila, kung ano yung mga apps na ino-open nila, makikita mo rin dito yon. Hindi lang yan, pati mga location nila, malalaman mo, mamamonitor mo kung nasaan sila. Basta dito sa location sharing, make sure lang na naka-enable to. Yan, toggle on nyo tong allow location access, tsaka location accuracy. Basta i-turn on nyo lang to. Tapos, para malaman nyo kung nasan yung location nila, dito sa baba, may kita nyo may location, pipindutin nyo lang yan. And then, automatic yan mga Lodi Cakes. Matatrack ninyo yung location kung nasaan yung mga anak nyo or family members. Tapos, para mas malimitahan nyo yung paggamit ng mga cellphone ng mga anak ninyo, pwede po kayo mag-add ng time limits or ng schedules dito. Ikaw na bahalang mag-set ng oras kung kailan sila pwedeng mag-cellphone, anong oras maglalak, at anong oras mag-unlock.